Ngayon mga kabradsis, magandang umaga sa inyo lahat. Nandito na naman tayo ngayon sa Itanabas Channel, no? Mayroon na naman tayong tatapasin mga kabradsis, no? Or kunting pagtutuwid, no? Itutuwid natin talaga itong mga katuruan, aral na baluktot, no? Kaya mayroon na naman tayong panoorin, no? Video na naman ito at bigyan lang natin na biblical reaction, no? At bago po tayo magpatuloy, no, sa atin pong talakayin ngayon, ako po nagpapasalamat, no, sa mga nagsuporta sa ating pong channel, no, ni Brother Duro Teodoro Muñez aton. Patuloy nagsuporta at patuloy ring nag-share, nag-likes. Ito po yung suporta at saka ni Jordan Mangas. Ito yung close ko ng mga kapatid dyan sa Panginoon, kapatid sa pananampalataya, no? Kaya hindi ko silang kalimutan na banggitin dahil talagang sila talaga ang lagi nangunguna at suporta, no, sa ating pong channel. Bagamat may mga kapatiran din tayo na nanood din, nagsuporta, kaya lang hindi ko alam kasi hindi talaga siya makita. Kaya ko rin nagpapasalamat sa mga manood sa video po natin, maging sa Facebook man at saka sa YouTube channel, no? Now, ang panoorin po natin mga kabradsis, no, ito pong angkin na naman, no? Ito pong si Darwin Gitgano, no? Nang lumabas talaga itong simpleng pare talaga, kasi iwan ko, no, kung saan ito natuto, kasi ang nalaman ko patungkol sa kanya, ang mentor nito ay si Brother Socrates Fernandez, no, ang isang debatidor sa dito po sa Dakbayan sa Sugbo, no. Kaya lang yung mga kapahayagan talagang napakalayo, parang nonsense, no. Parang hindi ko talaga ma-feel na ano ba itong klaseng tao, ano may pag-iisip ba o may ano ba to, no, may pangunawa ba, no. Dahil ito angkin na naman, no. Ito na naman si Peter talaga, no, pinagmamalaki nila na si Peter talaga ang kanilang pinakaunang papa sa relihiyong Romano Katoliko. Kaya lang hindi talaga pwedeng ang Biblia pangunahan mo, hindi talaga sang-ayon kung ang Biblia ang magsalita, kung ang Biblia lang ang sundin, hindi talaga coincide, hindi talaga na-align yung mga panoorin natin. Si Pedro ang unang papa. Period. Unang santo papa sa simbahan niya Katoliko. May pruweba ako na hindi papa sa Roma si Pedro. Alam mo kung bakit? Ayon sa Catholic books, ito ang kasaysayan kung kailan nagkaroon ng tinatawag na papa sa Roma. Catholic Encyclopedia, pakibasa mo si Slus. And the Catholic Encyclopedia, Volume 8, sa page 571. Pope, a popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter, and visible head of the Catholic Church is Pope, derived from the Greek Papas, Father. The title was first mentioned by Saint Enodius, 521, and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Kita mo na, ang kauna-unahan palang paggamit ng salitang Papa, ginamit ni Enodius noong 521. 500 taon nang nawala si Kristo sa mundo at patay ang mga apostol nung unang magamit yung salitang Papa. At yan ay ginamit sa buong Western siglo. Paano magiging Papa sa Roma si Pedro? Nung mamatay si Pedro, bago matapos ang unang siglo, namatay na si Pedro. Paano magiging papa si Pedro nung maimbento yung salitang papa at ginamit ika-6 na siglo na, 500 taon nang mahigit na patay si Pedro, paano siya naging papa sa Roma? Dito po mga kabradsis, no, narinig po natin ang mga patunay na patungkol po sa inaangkin ng Romano Katoliko na ang pinakaunang papa daw nila is si Peter. Kaya lang, ito po yung napatunayan talaga, talagang buong-buo talaga ang ebidensya, no, na si Pedro hindi maaaring magiging papa ng Roma dahil si Peter po ay unang siglo pa lang, first century pa lang, sila po patay na, matagal ang patay si Kristo at saka ang mga apostol. So patay na. Tapos nagsimula ang tinatawag na papa sa Roma. Ito po yung napatunayan, no? Galing po ito talaga sa RCC ng mga encyclopedia yata, no? Hindi ako nagkamali, no? Na nagpapatunay na ito pa palang word, ito pa palang salitang papa po, no? Ito po ay nag-umpisa, nagsimula po ito 600 years na or ika-6 na siglo or tinatawag na 6th century.
paano maging first papa si Apostol Pedro? Napatay na siya sa first century pa lang. Matagal nang patay. Nagdaan na lang ang mga 500 years. Tapos, bakit nagiging papa siya sa Roma? Paano nangyari yun? Ha? At kailan sila nagipag-meet kay Apostol Pedro para gawin siyang papa? Na hindi naman maaring maging papa or pope si Peter sa reliyon dahil apostol siya ni Jesus Christ. Siya po yung apostol ng ating Panginoong Kristo at matagal na po siyang patay. Baka naman Darwin Gano, yung Peter na yan, baka si Pedro kalunsod yun. Yun na lang ang gawin ninyong pinagkapapa o baka sino kayang Pedro ang pinagsasabi nyo? Dahil ang Pedro sa Biblia hindi talaga sang-ayon at hindi talaga bagay at hindi talaga tugma na magiging papa si Pedro sa Roma. Ha? Dahil matagal na patay. At saka nagsimula ang word na papa pag ika-6 na siglo, pag 6th century na. Yun ang nakikita po natin Catholic history. Booking ka talaga Mr. Darwin Gano. Kaya sino kayang Peter na yan? At saka dito po tayo sa tinatawag na biblical reaction. Ba tayo po ay nasa katotohanan, tayo po ay panig sa katotohanan. Ang katotohanan ng salita ng Diyos, ang Biblia, no? Tandaan niyo mga kabrasis, Apostle Paul is the apostle of the Gentiles. Siya po ay apostolis sa mga hintil, si Paul, hindi si Pedro. Hindi po apostol si Pedro sa mga hintil, no? Itong Roma o mga tao, mga Romanhon, Gentiles yun. Katulad natin mga Pilipino, Gentiles, no? Dito po sa Romans chapter 11 verse 13, ito po talaga, no, malinaw na may sa sulat ni Apostol Pablo o sa Church of Rome, sabi niya 11:13 sa Roma, "For I speak to you Gentiles in as much as I am the apostle of the Gentiles." No? I magnify my office. No? Ito, sabi ni Apostol Paul, ako magsabi sa inyo mga hintil na ako ang apostolis sa mga hintil. No? Siya po ang apostolis ng mga hintil. At ito po ikinalulugod ni Apostol Paul. At sa 2 Timothy chapter 1 verse 11, sabi po dito, no? Sa King James Version, "Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles." So ang nag-appointed talaga na apostolis, nag-appointed talaga na preacher, apostol or apostle or tagapagturo, teacher of the Gentiles, si Apostol Pablo. Siya po talagang appointed kasi ng ating Panginoong Hesus. Na siya ang preacher sa Gentiles, siya ang apostol at siya din ang teacher sa mga hintil. No? Ayon po sa Biblia, ito po Biblia na hindi na ito pwedeng tutulan dahil sa Biblia na ito galing no? 2 Timothy chapter 1 verse 11. No, enough na, hindi naman tayo tutol na si Pedro po ay may mga Gentiles talaga nang narinig si Pedro at sumampalataya ang mga Gentiles or ang mga hintil, lalo na sa may mga Romanhon, no? Kasi yung Israel talaga, may mga Romanhon yun, no? Maraming mga Romano doon sa Israel sa panahon ng ating Panginoong Hesus, sa panahon ng mga apostol dahil naghahari doon ang Roman Empire. No? Kaya maraming Romanhon doon. Marami talagang mga Romano. Lalo na sa mga sundalo, no? Mga Romano. May mga Romano, may mga pamilyang Romano, no? So ito pong Roma, mga taga-Roma, ito po Gentiles po ito. Ito po, hindi ako tutol dito na dyan po sa Acts 15 verse 7, tapos talon ka na lang sa 14 para po madali po tayo, na si Pedro po narinig siya sa mga Gentiles, no? Na galing sa kanyang bibig na sumampalataya ang mga nakarinig sa kanya. So dito lang si Pedro na siya ang nag-preach, no? But hindi ito assignment ni Apostle Peter, hindi ito assignment na siya po apostol ng mga Gentiles, no? Nagkataon lang na doon sa Israel, kasi may mga Gentiles doon, narinig nila si Pedro na nag-preach or na nagbahagi patungkol sa mabuting balita, patungkol sa ating Panginoong Kristo, at marami ding sumampalataya. Yun, hindi naman natututol, no? Kasi enough na yung na siya nag-preach, may nakarinig sa kanya ng mga marami ding mga Gentiles na nakatira sa bansang Israel, no? Kasi halo-halo yun ano? At hindi ganon, si Pedro pumunta sa Roma.
Hindi ganyan. Kasi si Pedro, dyan lang. Ang assignment ni Pedro talaga, mga kabransis, dyan lang siya sa mga Hudiyo sa Jerusalem. No? Dyan lang sa Israel siya, naka-assign siya sa mga Hudiyo. Yun ang assignment na binigay ng Panginoong Hesus sa kanya. Ngunit si Apostol Pablo talaga, siya ang apostle, teacher, preacher para sa mga Gentiles. No? Yun talaga ang malinaw. No? At saka, makikita po natin, it appears evident from the record, no? Mayroon pong record o Paul sa kanya pong mga travels. Makikita natin dyan sa Acts chapter 16 hanggang Acts chapter 28, yun ang istorya sa kanyang pag-travel, no? Diyan, pumunta doon siya sa Pilipos, pumunta doon sa Episo, maraming lugar na pinuntahan. Apostol Pablo during Acts 16 hanggang Acts 28 na chapter. Yan, makikita mo ang travel niya, no? Hanggang dumating siya sa Macedonia, dumating siya sa Pilipos, Galacia, Troas, dumating siya sa Atenas, dumating siya sa Thessalonica, tapos dumating siya sa Corinto, dumating siya sa si Apostol Pablo, no? Marami talaga siyang napuntahan. Ngunit ito pong Roma, ito po ang pinakalas niyang dumating siya sa pinakalas doon po sa Roma, sa bansang Italia, bansang Italy, no? Doon si Pablo ang pinakalas ayon po sa the book of Acts. Makikita natin doon sa Acts 28. But before dumating si Pablo sa Roma, mga kabradsis, no? Paul wrote Romans. Siya po'y sumulat na sa mga Romano. For he had never visited Rome yet. Kasi hindi pa niya nabisitahan, hindi pa niya napuntahan ang Roma talaga. Kaya sumulat muna siya bago siya dumating sa Roma, no? Dito po sa Romans chapter 1 verse 10, dito po, no, malinaw po dito, sabi sa sulat ni Apostol Pablo, in my prayers at all times, sabi po ni Paul, ang aking pong dalangin sa lahat ng panahon, and I pray that now at last by God's will the way may be opened for me to come to you. No, sabi po ni Apostol Paul, yun ang panalangin ng Apostol Paul sa kalooban ng Diyos, no, na ang Diyos po ay magbigay ng paraan at magbukas sa inyo sa taga-Roma para kanako aron makapunta ako. Kaya yun ang sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya diyan sa Romans chapter 1 verse 10, mga kabradsis, no? Ngayon, mga kabradsis, no, Catholic tradition says, ang sabi po sa tradisyong Katoliko, that Peter established the assembly, but there does not appear to be any evidence to that effect. In fact, Peter is not even mentioned in chapter 16 sa Roma, where Paul sends his various personal greetings. Tingnan niyo, ito pong mga Catholic tradition, no, nag-claim po sila na si Pedro daw nag-establish daw doon og kanang assembly, no? Doon nag-establish daw kumbaga church, no? But hindi po ito makikita po natin na mayroon pong ebidensya. In fact, sabi daw na si Pedro daw, no, hindi talaga mini-mention diyan sa chapter 16 sa book of Romans, no? The last chapter of Romans, chapter 16, hindi po talaga mini-mention when Paul sent his various personal greeting, no? Nang si Apostle Paul nagbigay ng greetings doon po sa mga tao sa Roma, sa iglesia sa Roma, or his various greetings sa Roma, si Pablo po, hindi talaga mini-mention niya si Peter. Kung nandoon pa si Peter talagang i-mention siya. Kung totoo yun na si Pedro ang papa sa Roma, o nandoon sa Roma, sa iglesia sa Roma, si Pablo o si Pedro. Pero hindi nga i-mention kung atin pong babasahin talagang buong kapitulo sa chapter 16, no? Tandaan ninyo, mga kabradsis, when Paul ended his letter to the Church of Rome, no, sa panahon na tinapos na ni Paul ang sulat, letter sa iglesia sa Roma, dahil siya po'y pagkatapos pagsulat niya sa Roma, siya po'y sumulat, no, para din sa sa Corinto, no? Yung sa Corinto, pagkasulat daw ni Pablo sa Corinto, no, during winter time, kung tingnan po natin ang Biblia, winter time noong 57 hanggang 58 AD. So sumulat si Pablo para sa letter o sulat para sa taga Corinto. So kaya tinapos ni Apostol Pablo ang letter sa Church of Rome noon nasa chapter 16, parang tinapos na niya. At doon po nagbigay ng personal greeting si Pablo. He named over 24 individuals Christians in Rome. Pinapangalanan talaga ni Pablo ang 200 mga individual sa mga Kristiyano doon sa Roma. Pinapangalanan ni Pablo, and not one of the apostles was mentioned. Wala kahit isang apostolis na minention ni Apostol Pablo. Kung mayroon bang ibang apostol doon, wala talaga siyang minimension. Doesn't it seem odd that if
Peter were there, that Paul would not have greeted him by name. Kung si Peter po nandoon, bakit hindi man lang i-mention, hindi man lang kinumusta ni Pablo kung nandoon pa si Pedro? Bakit hindi mention ang kanyang pangalan at saka kahit isang apostolis? Dahil talagang walang Peter na naka-assign, walang Peter doon sa Roma, no? Makikita natin, no, kung atin pong babasahin ang mga lista sa pangalan para sa inyong kalaman, no, makikita ninyo diyan, no, basahin ninyo sa Romans chapter 16 verse 1 hanggang 16, no? Makikita ninyo kung sino ang pinapangalanan, nagbigay ng greeting si Apostol Pablo nandoon sa iglesia sa Roma, no? So yun ang mga tao doon sa Roma. Walang apostolis, walang ninumang apostol, at walang kahit isang apostol, even the name of Peter. Walang Pedro doon dahil hindi talaga assignment ni Pedro ang tinatawag na Roma, no? Kaya wala, no? Nang bumalik ito si Apostol Pablo, no, naabutan niya ito si Pedro. Dahil sa Galatians chapter 2 verse 11, malinaw po dito mga kabratsis, no? Tingnan niyo, but when Peter came to Antioch, I had to oppose him to his face, for what he did was very wrong. Yun ang sabi ni Pablo. Ni-rebuke talaga, no? Sinuway talaga ni Apostol Pablo si Pedro dahil sa anong dahilan? For what he did was very wrong. Dahil gumagawa ng kabalastugan si Pedro kasamang apostolis. Gumawa ng malaking kamalian. Anong kamalian? Verse 12. When he first arrived, he ate with the Gentiles, believers, who were not circumcised. But afterward, when some friends of James came, Peter wouldn't eat with the Gentiles anymore. He was afraid of criticism from these people who insisted on the necessity of circumcision. At tingnan ninyo sa verse 12 kung anong dahilan. Bakit sinaway, bakit nirebuke, bakit talagang face to face talaga, harap-harapan, no, nirebuke talaga ni Apostol Pablo si Pedro. Dahil ano bang kamalian ni Pedro, no? Dahil si Pedro sa panahon na siya po'y dumating, no, when he first arrived, nang dumating si Peter, siya po'y kumakain kasama ang mga Gentiles, mga hintil na mga sumampalataya, who were not circumcised, yung mga hindi tinuli, no? But afterward, pagkatapos daw, sa ring nakita niya ang mga si James, si Santiago at sa mga kasamaan nito, si Pedro, siya po'y umiwas. Siya po'y hindi na kumain with the Gentiles, hindi man na nakipagsalo dahil siya po'y umatras. Bakit siya umatras? Dahil siya po'y takot. So baka naman ay siya po'y laitin sa mga tao na nag-insist na kailangan talagang circumcision, kailangan talaga ang pagkatinuli. So kaya takot siya. Talagang ito po'y parang pagkukunwari, no? Kumakain siya kasama ang mga uncircumcision ng mga believers, ng mga Gentiles. Nang nakita niya na may dumating na mga circumcised na mga Hudyo, no, mga kasama nila ni Santiago, siya takot siya, umalis siya, no? Parang umiwas siya, nagpa-isolate siya sa kanya sarili, no? Para kunwari na hindi siya kumakain, no? Itong kunwari ni Apostle Pedro, no? Tapos verse 13, as a result, other Jewish believers followed Peter's hypocrisy, and even Barnabas was led astray by their hypocrisy. So, kaya kasi dito po sa 13, nagresulta talaga ito ng mga yung ibang Jewish believers, yung mga sumampalataya ng mga Hudyo na kasi sumusunod din ni Pedro sa yung pagka-hypocrisy, no? Yung pagka-hypocrites ni Pedro, sumunod itong mga Jewish believers. Diyan lang mga kabratsis, no? Maunawaan at maintindihan natin na hindi maaaring magiging si Pedro ang papa sa Roma dahil dyan lang siya sa mga Hudyo naka-assign, no? Yun lang, no? Hindi naman natin kinikriticize, nilalait ang pagkatao ni Pedro dahil apostol din siya. May mga kamalian lang, no? Parang nagkukunwari.
na nirebuke siya ni Apostle Paul, hindi naman yun nakakaano sa kaniyang credential, no, as apostle, no. Kaya lang, tandaan niyo, si Pedro hindi papa sa Roma, no, dahil si Peter ay isa sa apostolis ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya huwag mo tawaging papa dahil yung papa nagsimula, yung pangalang Pope o papa sa Roma is pagdating ng 600 years, so ika-6 na siglo. So hindi sang-ayon ang Bible history sa relihiyon nyo. Kaya sasabihin ko sa inyo, Mr. Darwin Gitgano at ibang mong kasamahan, kasi yung ibang mong kasamahan parang mga sisiw nakaantay, sumusunod lang sa iyo, parang mga piso na nahumod sa kinilis, no? Piso na humod sa tubig, no? Parang nilalamig, nakaano lang, nakasuporta, nakantabay lang sa iyo. Ngunit pinapasunod mo sila sa mali. Kaya huwag niyo na angkinin, no? Huwag naman, gawin niyo na lang yung Pedro na nilagay ninyong papa sa Roma, yung Pedro lang yata yun na Romano, no? Yung pangalan ng Roman, mayroon yatang Roman Peter. Yun na lang, huwag yung si Pedro, hindi yun sang ayon, no? Kaya yun na lang, no, mga kabransis, no? Kaya sana nalinawan kayo at hindi na kayo malinglang pa, no, sa umaangkin-angkin na sila ang relihiyon itinayo dahil si Pedro ang Pope. Hindi maaaring magkaroon kayo ng apostol na maging papa sa Roma. Yun, si Pedro, isa sa apostolis ni Kristo, matagal lang patay, first century pa lang patay na sila lahat, no? Hindi yung mabot ng second century. Tapos yung Church, Roman Catholic Church, noon na sa 600 years, 500 years nang nakalipas, matagal na. Kaya sana may natutunan kayo. Huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, likes, and share sa video na to, no? Sana masaya kayo. God bless. Praise the Lord. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus, purihin ang ating Panginoon, purihin ang Hari sa mga hari, King of Kings, Lord of Lords, Jesus Christ, our Savior.